Maraming mga lolo at lola na sumailalim sa operasyon sa katarata ang nakaranas ng ganitong eksena. Sa sandaling tinanggal ang gasa sa kanilang mata. Wow! Ang buong mundo ay biglang lumiwanag. Pakiramdam nila ay bumalik sila sa linaw ng paningin nung sila ay bata pa. Kitang-kita ang lahat ng malinaw at pati ang kanilang reading glasses ay naitabi na sa isang sulok. Ngunit hindi nagtagal ang ligaya. Makalipas ang kalahating taon, isang taon o sa iba ay mas mabilis pa nakaramdam sila na may mali. Anong nangyari? Bakit parang maulap na naman ang paningin ko? Naisip nila, palpak ba ang operasyon? Tumubo ba ulit ang katarata? Nagsimula na silang kabahan, mag-alala at malito. Sa video ngayong araw dito sa Gintong Lakas Wellness, lilinawin natin ng lubusan ang issue ng muling paglabo ng mata matapos ang operasyon sa katarata. Ang operasyon sa katarata ay hindi isang lifetime insurance para sa inyong mga mata. Ang tagumpay ng operasyon, kalahati lang niyan ang nakasalalay kay Dr. James Reyes ang inyong doktor. Ang natitirang kalahati kung makakakita pa kayo ng malinaw sa susunod na dena o 20 taon ay nasa inyong sariling mga kamay. Pag-uusapan natin ang mga bagay na madalas nakakaligtaan pagkatapos ng operasyon, ngunit napakahalaga. Pagkatapos ninyong mapanood ito, maiintindihan ninyo kung ano ang dapat gawin para mas tumagal at mas malayo ang marating ng inyong pinahahalagahang paningin. Bago tayo dumako sa ating paksa, kung nagmamalasakit kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, pakiclick muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang marami pang praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Gintong Lakas Wellness, ibinabahagi namin ang mga katotohanang pangkalusugan na bihirang sabihin ng tapat ng mainstream media. Kung nagustuhan ninyo ang aming nilalaman, mag-iwan ng komento sa ibaba bilang pinakamainit na suporta sa aming patuloy na paggawa ng mga video. Inaanyayahan din namin kayong magbahagi ng inyong mga pananaw at karanasan sa comment section. Ang maling akala tungkol sa operasyon. Maraming tao ang nag-aakala na ang operasyon sa katarata ay simpleng pagtanggal lang ng luma at malabong lente ang ating natural na kristalino sa loob ng mata at pagpapalit nito ng bago at artificial na lente, intraocular lens. Para bang nagpalit lang ng lente sa isang lumang kamera at pagkatapos ay malinaw na ulit ang mga litrato, hindi ba? Ang pananaw na ito ay kalahati lang ang tama. Ang ating mata ay mas komplikado pa kaysa sa anumang kamera. Hindi lang ito may lente, mayroon din itong film na sumasagap ng liwanag, ang retina, ang central processor na nagpoproseso ng imahe, ang utak at iba't ibang mga kable at pyesa. Kahit na pinalitan mo ng makintab at bagong lente, kung ang film o retina ay luma na o sira, mananatiling malabo ang litratong makukuha. Ang artificial na lente mismo ay napakatibay at pwedeng tumagal ng ilang dekada nang walang problema. Ngunit ang ating mata ay buhay na organo. Patuloy itong tumatanda at naapektuhan ng iba pang sakit sa katawan tulad ng diabetes at high blood pressure. Kaya ang operasyon ay isang bagong simula lamang, hindi ang katapusan. Ang paglabo ng paningin pagkatapos ng operasyon ay madalas hindi dahil sira ang bagong lente, kundi dahil may ibang piyesa ng mata ang nagbibigay ng babala. Bumalik ba ang katarata? Kapag lumabo ulit ang paningin, matapos ang operasyon, ang unang reaksyon ng karamihan ay nabigo ba ang operasyon, bumalik ba ang katarata? Dito nais kong sabihin ng mariin at walang pag-aalinlangan. Hindi pwedeng bumalik ang katarata. Ito ay dahil ang natural na lente na lumalabo ay tinanggal na, hindi natututubo ulit. Kung hindi ito pagbabalik ng katarata, bakit lumalabo ulit ang paningin? Talakayin natin ang 3 pangunahing dahilan ng paglabo ng mata matapos ang operasyon sa katarata. Unang dahilan, posterior capsule opacification, PCO. Ito ang pinakapangunahing dahilan.
Ang posterior capsule opacification ay terminong medikal pero mas kilala ito sa tawag na secondary cataract o pangalawang katarata. Ano ba ito? Nung inoperahan kayo ni Dr. James Reyes para magkaroon ng matibay na paglalagyan, ang bagong artificial na lente, hindi niya tinanggal ang buong supot o kapsula na bumabalot sa natural na lente. Iniwan nila ang likurang bahagi ng kapsula para magsilbing natural na support o lalagyan kung saan maayos na nakapwesto ang artificial na lente. Napakatalino ng disenyong ito. Pero ang ating katawan ay may kakayahang mag-repair at mag-regenerate. Pagkatapos ng operasyon, ang ilang natitirang selula ay maaaring dahan-dahang dumami sa likurang bahagi ng kapsula at maging fibrous. Sa paglipas ng panahon, bumubuo ito ng manipis na layer sa likod ng inyong bagong lente na parang frosted glass o maulap na salamin. Naiintindihan nyo na ba? Ang inyong bagong lente ay malinis pero ang bintana sa pagitan ng lente at retina ay naging marumi at maulap. Hindi makatagos ng maayos ang liwanag kaya natural na malabo ang inyong paningin. Ang insidente ng PCO ay hindi mababa. Nasa 20% hanggang 30% ng mga tao ang makakaranas nito ilang buwan o taon matapos ang operasyon. May iba na nakakaranas nito. Pagkalipas lang ng 6 na buwan, ang iba naman ay inaabot ng 8 o 10 taon. Depende ito sa katawan ng tao, edad at aktibidad ng mga selula. Hindi ito palpak na operasyon at hindi rin dahil hindi magaling ang doktor. Ito ay isang napakakaraniwang natural na reaksyon ng katawan. Marami ang hindi nakakaalam nito. Kapag lumabo ang paningin, nagpapanik sila, nagkaka-anxiety at iniisip na sira na naman ang mata. Gumagastos pa sila sa pagpapagawa ng bagong salamin o pagbili ng kung ano-anong eye drops na siyempre walang epekto. Paano ito sosolusyonan? Mahirap ba? Kailangan bang operahan ulit? Huwag kayong mag-alala. Ang paglutas sa PCO ay napakadali, higit pa sa inyong inaakala. Gagamit ang doktor ng tinatawag na YAG laser. Uupo lang kayo sa harap ng instrumento na parang nagpapa-check up ng mata, ipapatong ang baba at didilat. Gamit ang instrumento, magpapatama ang doktor ng laser sa maulap na membrane para butasan ito ng napakaliit upang mabuksan ulit ang daanan ng liwanag. Ang buong proseso ay hindi operasyon, walang sugat, walang dugo at tumatagal lang ng ilang minuto. Halos wala ring mararamdamang sakit. Maraming matatanda ang nagsasabing pagkatapos ng laser, biglang lumiwanag ang paligid at bumalik ang linaw na naramdaman nila noong bagong opera. Pwede na ring umuwi agad at hindi apektado ang pang-araw-araw na buhay. Kaya tandaan ang unang punto. Kung lumabo ang paningin matapos ang cataract surgery, huwag takutin ang sarili at huwag magmadaling magpalit ng salamin. Ang tamang gawin ay bumalik agad sa klinika ni Dr. James Reyes at ipacheck kung ito ay simpleng PCO lang. Kung tama ang diagnosis, ito ay maliit na problema na kayang solusyonan sa ilang minuto. Ang nakakatakot ay hindi ang problema mismo kundi ang takot at pagpapaliban dahil sa kawalan ng kaalaman. Pangalawang dahilan problema sa retina at macula fundus lesions. Ang kalusugan ng fundus o looban ng mata ang tunay na nagdidikta ng inyong paningin sa hinaharap. Balik tayo sa halimbawa ng kamera kahit napalitan na ang lente at nalinis na ang bintana, kung ang film na sumasagap ng imahe ay sira na, makakakita pa ba kayo ng malinaw na litrato? Ang film na ito ay ang ating retina. At ang pinakasentro at pinakamahalagang bahagi ng retina ay tinatawag na macula. Ito ang pinakamahalagang parte para sa paningin ng mga nakatatanda. Maraming sakit sa mata na dulot ng edad ang tumatama dito tulad ng age-related macular degeneration, pangunahing sanhi ng pagkabulag sa matatanda, diabetic retinopathy, kung saan ang maliliit na ugat sa mata ay nasisira dahil sa hindi kontroladong asukal sa dugo at pagdurugo sa retina dulot ng high blood pressure,
Ang mga problemang ito ay hindi kusang mawawala dahil lang nagpa-cataract surgery kayo. Sa katunayan, minsan ay mas nagiging hayag pa ang mga ito. Sa klinika, madalas kaming makakita ng ganitong kaso. Isang matandang pasyente na may malalang katarata, bago ang operasyon, parang nakatingin siya sa 10 patong ng maulap na salamin. Pagkatapos ng operasyon at paglagay ng pinakamahal na lente, pagtanggal ng gasa, kinabukasan, nagreklamo siya kay Dr. Reyes, Doc, anong nangyari? Mas malabo pa yata kaysa dati at ang mga imahe ay baluktot. Nang suriin ng maigi ang looban ng mata, nakita na ang kanyang makula ay matagal nang may sakit at natutuyo atrophy. Bago ang operasyon, hindi niya ito napansin dahil natatakpan ng makapal na katarata ang problema. Ngayong naalis na ang katarata, lumabas ang tunay na issue sa ilalim. Kaya naman ang masusing pagsusuri sa ilalim ng mata bago ang operasyon at regular na follow-up ay mas mahalaga pa kaysa sa kung gaano kamahal ang lenteng pipiliin ninyo. Kung kayo ay may diabetes, high blood pressure o high cholesterol, dapat mas maging alerto kayo. Huwag isipin na ang gamot sa maintenance ay walang kinalaman sa mata. Magkaugnay ang mga ito. Ang kalusugan ng ugat sa inyong katawan ang magdidikta kung maayos ang daloy ng dugo sa inyong mata. Ang pagpapabaya sa blood pressure habang inaayos ang mata ay parang pagbubuhos ng gasolina habang umaapula ng sunog. Isa pang sitwasyon ay ang floaters, mga lumulutang na itim na tuldok. Marami ang nag-aakala na normal ito sa pagtanda. Pero kung biglang dumami ang itim na tuldok, may kasamang kidlat flashes o parang may kurtinang tumatakip sa paningin, maaaring senyales ito ng retinal detachment o pagkatuklap ng retina. Ito ay emergency at kailangan agad pumunta sa ospital. Tandaan, ang paglabo matapos ang operasyon ay hindi laging dahil sa lente. Madalas ay dahil sira ang film o retina. Nalutas ng operasyon ang katarata, pero hindi ang katandaan at sakit. Pangatlong dahilan, dry eye syndrome. Panunuyo ng mata. Ito ay napakakaraniwan pero madalas binabaliwala bilang maliit na bagay. Maraming pasyente ang nakakaranas nito. Pagkatapos ng operasyon, ang mata ay laging tuyo, mahapdi at parang may buhangin sa loob. Ang paningin ay paiba-iba, malinaw sa umaga pagkagising pero lumalabo pagdating ng hapon o gabi. Ito ay dry eye syndrome. Ang operasyon sa katarata ay ligtas, ngunit ang proseso ang gamot na pampamanhid iodine contact sa instrumento at mikroskopikong hiwa sa kornea ay panandali ang sumisira sa katatagan ng ating tear film luha. Ang tear film ay parang natural na lubricant at proteksyon ng mata. Kapag hindi ito matatag ang liwanag na pumapasok sa mata, ay nagkakalat scatter, kaya nagiging malabo ang imahe. Ang labo na to ay pabago-bago. Kapag kumurap kayo, pwedeng luminaw sandali. Marami ang nag-aalala na baka lumihis ang lente o mali ang grado, pero baka kailangan lang ng mata ninyo ng tubig. Ang solusyon sa dry eye ay simple, regular, na paggamit ng artificial tears. Humingi ng reseta kay Dr. Reyes para sa artificial tears na walang preservatives. Ang susi ay regular na paggamit, hindi lang kapag masakit na ang mata. Parang lotion ito sa tuyong balat. Kailangan ng tuloy-tuloy na hydration, mga detalye sa pamumuhay. Huwag itutok ang electric fan o aircon sa mukha. Limitahan ang paggamit ng cellphone at TV. Ugaling kumurap ng madalas. Magsuot ng sunglasses paglabas para iwas hangin at alikabok. Matulog ng sapat. Sabihin sa doktor, huwag mahiya. Sabihin agad kay Dr. Reyes kung nanunuyo ang mata para mabigyan ng tamang payo. Kung ang paningin ay pabago-bago at mahapdi ang mata simulan sa paggamot sa dry eye, madalas nalulutas nito ang kalahati ng problema. 5 bagay para mapanatili ang malinaw na paningin. Ano ba talaga ang dapat gawin pagkatapos ng operasyon para manatiling malinaw ang mata? Walang sikreto.
Kailangan lang gawin ang 5 bagay na ito ng tuloy-tuloy. Regular na follow-up, check-up. Huwag maging kampante kapag naging matagumpay ang operasyon. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Mawawala ang pagkakataong maagapan ang PCO o problema sa retina kung hindi magpapakita sa doktor. Magpa-check up pagkalipas ng 1 buwan, 3 buwan, 6 na buwan at bawat taon, mas madalas kung may diabetes, proteksyon sa matinding liwanag. Pagkatapos palitan ng lente, mas sensitibo ang mata sa liwanag. Ang sobrang UV rays ay nagpapabilis ng pagtanda ng makula. Magsuot ng sunglasses o sombrero kapag lumalabas. Hindi ito porma lang, proteksyon ito sa inyong retina. Tamang paggamit ng mata. Dahil malinaw na ang paningin, marami ang nag-aabuso, nanonood ng TV o nagse-cellphone ng matagal. Tandaan, hindi makina ang mata. Sundin ang prinsipyo. Sa bawat 30 minutong paggamit, magpahinga ng 5 minuto. Tumingin sa malayo o ipikit ang mata, mahigpit na. Pagkontrol sa sakit. Inuulit ko, ang high blood sugar, high blood pressure at high cholesterol ay mga kaaway ng mata. Sundin ang payo ng doktor, uminom ng gamot sa tamang oras. Kung hindi kontrolado ang inyong maintenance, mahihirapan din ang inyong eye doctor na isalba ang inyong paningin. Pang-araw-araw na nutrisyon at pahinga, kumain ng madadahong gulay at pagkaing mayaman sa lutein tulad ng mais pula, ng itlog, spinach. Para silang sunscreen ng mata. Iwasan ng matataba, matatamis at maaalat. Matulog ng maaga para makarecover ang mata. Pangwakas. Mga kaibigan, sana ay naintindihan ninyo na ang operasyon sa katarata ay hindi finish line, kundi isang bagong starting line. Ang tagumpay ng operasyon ay nag-aalis lang ng harang. Pero ang marathon para mapanatili ang linaw ay nakasalalay na sa inyo, sa inyong pamumuhay, kinakain at pagpapacheck up. Ang maliliit na bagay na ito ang magdidikta kung sa susunod na 10 o 20 taon ay makikita nyo pa ang paglaki ng inyong mga apo o kung babalik kayo sa madilim na mundo. Recap ng mahahalagang punto bago tayo magtapos. Repasuhin natin ang pinakamahahalagang bagay. 3 dahilan ng muling paglabo. PC o posterior capsule o pacification. Kung parang umuulap ulit, baka PCO lang yan. Madaling solusyonan ng laser. Problema sa retina macula, lalo na kung may diabetes o high blood. Kontrolin ang sugar at blood pressure. Dry eye syndrome, kung mahapdi at pabago-bago ang linaw, gumamit ng artificial tears. Mga dapat tandaan. Ilagay sa kalendaryo ang regular check-up. Gawing anting-anting ang sunglasses paglabas ng bahay. Ang sakit sa katawan ay sakit din sa mata. Kontrolin ang BP at sugar. Magpahinga kapag pagod ang mata. Sa madaling salita, binigyan kayo ng operasyon ng bagong simula at ang inyong pang-araw-araw na pag-aalaga ang susi kung gaano katagal ninyong masisilayan ang ganda ng mundo. Mahalin ang inyong paningin. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang videong ito, pakishare ito sa mga kakilala ninyong may problema sa paningin o katarata. Ang inyong pag-share ay maaaring magsilbing ilaw sa kanilang naguguluhang isipan. Magkita-kita tayo sa susunod na video dito sa Gintong Lakas Wellness, kasama ako si Dr. James Reyes. Salamat po.